Wellman TV. Alexander. Kabanata 921 May kapayapaan pa ba? Nang muli na namang sumigaw mula sa labas ng pinto, halos hindi na bumagsak ang sinabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Mr. Micah, ako ay mula sa Wax City's Pearson Branch, at mayroon din akong malaking reklamo na dapat iharap. Hindi lang pinatay ni Alexander ang pinuno ng aming sangay ng Pearson, si Terry, at ang young master na si Aiden, ngunit pinilit din niya kaming ikalat ang yaman ng aming pamilya, na naging dahilan upang masira ang aming pamilya at mamatay ang mga tao. Please, Mr. Micah, discern the truth. Pagkatapos ay dumating ang mga miyembro ng Miller at Barlow na pamilya ng Ruritania. Pinilit ni Alexander ang pamilya Miller na ibigay ang lahat ng aming ari-arian. Binubuli ni Alexander ang mga tao gamit ang kanyang kapangyarihan, at sa presyong 12-12 beses na mas mababa kaysa sa presyo sa merkado, sa pilitan niyang nakuha ang Ruritania building ng aming pamilyang Barlow. Ang mga tao mula sa 7 o 8 sambahayan ay sabay-sabay na sumigaw, na nagsusumamo kay G. Micah na ayusin ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan. Lahat ng tao sa kwarto ay nagulat sa napakalaking eksena. Napakaraming pamilya ang nasaktan ni Alexander, maging sina Amanda, Yan Ice, at Clara ay nagulat. Maaaring gamitin noon ni Alexander ang kanyang makapangyarihang posisyon at pressure para supilan ang mga manggugulo na ito. Ngunit, sa puntong ito, lahat sila ay sabay na humaharap kay Alexander, sa pangunguna ni Mr. Micah at sinamahan ng iba pang mga provincial dignitaries at ang pamilya Ferren. Kapag ang isa pang sigaw ay nagmumula sa labas ng pinto, ang mga pagsisisi ng Middle Ogodmans had borely fallen. Mr. Micah, ako ay mula sa Wax City's Pearson Bronx, at gusto ko ring magpresenta. Hindi lang pinatay ni Alexander ang ulo ng ating Pearson Bronx, si Terry, at ang batang monster na si Aiden, ngunit pinilit din niya kaming iwaksi ang aming yaman ng pamilya, dahilan para mapahamak ang aming pamilya at mamatay ang mga tao. Pakiusap, Mr. Micah, alamin mo ang katotohanan. Pagkatapos ay dumating ang mga miyembro ng Miller and Barlow families ng Ruritonio. Pinilit ni Alexander ang Miller family na ibigay ang lahat ng aming ari-arian. Binubuli ni Alexander ang mga tao gamit ang kanyang kapangyarihan, o 12-12 beses na mas mababa sa presyo ng market, sa pilitan niyang nakuha ang Ruritonio building ng aming pamilyang Barlow. Ang mga tao mula sa 7 o 8 kabahayan ay sabay-sabay na sumigaw, nakikiusap kay G. Micah na ayusin ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan. Ang lahat ng tao sa silid ay napangiti sa pamamagitan ng gayong umodyor na eksena. Alexander offended so many families, even Amondo, Yun Ice, on Cloro nagulat. Maaaring gamitin noon ni Alexander ang kanyang malakas na posisyon at pressure para supilan ang mga manggugulo na ito. Ngunit, sa puntong ito, magkasama silang humaharap kay Alexander, sa pangunguna ni G. Micah at sinamahan ng iba pang mga dignitaryo ng probinsya at ng pamilyang Ferren. Kapag nahaharap sa napakaraming paratang, kahit na ang pinakamalakas na tao ay maaaring magnanais na tumakas. Si Alexander, sa kabilang banda, ay hindi yung karaniwang individual. Nanatili siyang cool sa harap ng libu-libong tropa. Si Mr. Micah at ang iba ay higit pa sa mga tumatalbog na clown kumpara sa pakikipaglaban sa dugo at pagtatiboy sa mga dayuhang mananakop. Alexander, with a cool and breezy expression, asked Mr. Micah, may iba pa ba? Kung oo, sabihin mo ng sabay-sabay. His. Lahat ng tao sa kwarto ay hindi maiwasang mapabuntong hininga. Hindi nila maintindihan na ang isang tao ay maaaring maging mayabang sa mundo. Ang unang malaking pamilya sa North, kasama ang pamunuan ng probinsya, gayon din ang malalaking pamilya ng Scanvia at Cloudtopia, Ruritania, at Wax City. Ang mga puwersang ito na magkakasama ay maaaring masira ang posisyon ni Alexander bilang direktor. Isa pang boses ang lumabas mula sa labas ng pinto nang ang lahat ay lalaiti na si Alexander. Hey, syempre meron pa. Natigilan ang lahat. May mga tao pa ba sa paligid? Kasunod ng tunog, napansin nila ang isa pang grupo ng mga tao na pumapasok sa bulwagan. Ang pinuno ng grupo ay may puting buhok,
At may isang binata na kamukha ng matanda na nakatayo sa tabi niya. Hindi ba, Easton? Si Easton ay madalas na tumambay kay Scanvia kasama ang isang grupo ng mga young masters at miss, kaya agad siyang nakilala. So, yung sinusuportahan niya. Could it be the head of the Hernandez family, Cooper? Ngayon na binanggit mo ito, naaalala ko. Ito ay, sa katunayan, Cooper. Nakita ko ang kanyang larawan sa isang magazine sa pananalapi. Ang Hernandez clan ang pangalawa sa pinakamalaking sa North. Dumating din sila para akusahan si Alexander. Lahat ng tao sa kwarto ay nakatingin sa isa't isa dahil sa pagtataka. Parehong nagngangalit sina Cooper at Easton habang nakatingin kay Alexander. Mr. Micah, ninakaw ni Alexander ang 2 miracle pill sa aming Hernandez family. Ang mga miracle pill na ito ay bihirang kayamanan ng aming Hernandez family. Kahit ako hindi ko kayang gamitin, pero ninakaw niya lang. Nagalit ako at pinuntahan siya para hilingin sa kanila pabalik, ngunit hindi ko inaasahan na siya ay magpapaluhod sa aming buong pamilya Hernandez at humingi ng tawad sa kanya sa publiko. Mr. Micah, Cooper, and my Hernandez family are displeased. Mangyaring tugunan ang aming mga alalahanin, magsama-sama sa aming mga kasamahan, at i-impeach si Alexander. Kung hindi, wala nang kapayapaan sa North mula ngayon. Kabanata 922 napakalaki ng puot. Ano? Ninakaw ba ni Alexander ang miracle pill ng pamilya Hernandez at pinilit silang lumuhod at humingi ng tawad sa kanya? Oh my God, mapuputok ba talaga siya hanggang langit kung bibigyan natin siya ng paputok? Ang mga tao sa silid ay parehong namangha at galit. Hindi ba't higit pa sa pamilyang Ferren, ang unang rank na pamilya ni North, at ang Hernandez, ang pangalawang rank na pamilya ni North. Hayagan na pinatay ni Alexander si Caspian, ang tagapagmana ng pamilya Pearson mula sa Clay City, hindi pa matagal na ang nakalipas sa pasukan sa Lovers Tower. Kaya't nagalit si Alexander hindi lamang sa mga pamilyang Ferren at Hernandez, kundi pati na rin sa pamilyang Pearson, na nasa ikatlong pwesto. Si Alexander, kahit bilang bagong alkalde, ay hindi kayang supilan ang deputy mayor at iba pa, gayon din ang 3 pangunahing pamilya ng North at iba pang makabuluhang pamilya mula sa ibang mga lungsod. Sa tingin mo may ipapadala ang pamilya Pearson? Dapat. Pagkatapos ng lahat, ang pangunahing linya ng pamilya Pearson ay Nolipol, at ang kanilang panganay na anak na lalaki, si Caspian, ay pinatay. Ang prestihiyo ng Black Feather Order ay wala na doon. Maaari bang hayaan na lamang ito ng pamilya Pearson? Tama. Si Alexander, na mukhang bata pa, ay may kakayahan. Sa maikling panahon, na-provoke niya. Higit sa kalahati ng makapangyarihang figure ni North. Ninakaw ba ni Alexander ang miracle pill ng Hernandez family at pinilit silang lumuhod at humingi ng tawad sa kanya? O aking Diyos, maaari ba siyang muling bumaril sa langit kung bibigyan natin siya ng paputok? Ang mga tao sa silid ay parehong natulala at nabigla. Hindi ba't higit pa sa Ferren family, North's first Ronked family, o sa Hernandez family, North's second Ronked family? Hayagan na pinatay ni Alexander si Caspian, ang tagapagmana ng pamilyang Pearson mula sa Clay City, hindi nagtagal bago pumasok sa Lovers Tower. Ang Alexander Hod ay nagalit hindi lamang sa Ferren at Hernandez families, kundi pati na rin sa Pearson family, na pumangatlo. Si Alexander, kahit na ang bagong mayor, ay hindi maaaring supilan ang deputy mayor sa iba, gayon din ang 3 malalaking families ng North at iba pang makabuluhang family mula sa ibang mga lungsod. Sa tingin mo may ipapadala ang Pearson family? Dapat. Pagkatapos, ang Moyne line ng Pearson family ay Nolipol, at ang kanilang panganay na anak na lalaki, si Caspian, ay pinatay. Wala na ang prestihiyo ng Black Feather Order. Hinayaan na lang ito ng pamilyang Pearson. Tama. Alexander, na appears bata, ay medyo capable. Sa isang maikling panahon ng oras, siya ho-provoked higit sa lahat ng North's makapangyarihang mga figure. Ano, sa tingin niya kaya niyang takpan ng isang kamay ang langit dahil lang sa bagong mayor? Alexander, ikaw.
Malakas na lumunok sina Amanda, Yan Ice, at Clara, may gustong sabihin ngunit hindi sigurado kung ano. Nag-theorize at nagplano na sila noon para sa identity ni Alexander, pero mataas na ang level ng mayor. Hindi nila inaasahan na ilalayo ni Alexander ang napakaraming makapangyarihang pamilya gamit ang sarili niyang lakas. Maging sila ay kinakabahan sa puntong ito. Mahirap sabihin kung makakaahon si Alexander sa problemang ito sa pagkakataong ito. Si Wesley naman ay natigilan at hindi makapagsalita. Wala siyang ideya na ang kanyang bagong amo ay magiging napakahusay na presensya. Bakit kailangan niyang inisin ang mga tao sa tatlong malalaking pamilya ni Nerth? Sino ang kailangan niyang patayin, ngunit pinatay niya ang napakaraming individual mula sa mahahalagang pamilya ni Nerth? Hindi lang nalalagay sa alanganin ang kanyang trabaho bilang mayor, kundi pati ang kanyang buhay ay nasa alanganin. Alexander, hinuhugot mo ang iyong espada sa bawat hindi pagkakasundo. Hindi mabilang na mga tao ang namatay sa iyong mga kamay. Sabi ng deputy mayor, gaya ng iniisip ng lahat. Bakit hindi ka bumitiw at lumuhod para aminin ang iyong kasalanan? Napakalaki ng momentum ng deputy mayor sa puntong ito, parang tigre na bumabalik sa bundok o dragon na pumapasok sa dagat. Ang mga dumating para akusahan si Alexander ay naimpluwensyahan niya, at tumaas ang kanilang layunin sa pagpatay. Napatingin ang lahat kay Alexander na parang patay na. Alexander, hindi kita kayang harapin noon, pero ngayon ay nagbalik-balik na ang mga mesa. Ngayon, gusto kong pumunta ka sa impyerno at lumuhod para humingi ng tawad sa mga anak ko. Sigaw ni Theo na puno ng galit ang mga mata. Alexander, sinira mo ang anak kong si Harry Chase. Gusto kong magbayad ka ng 1,000 beses. Ngumisi si Mortimer sa tabi niya. Noon, ipinatawag ng mga pamilyang Chase at Wexler si Dudley, ang pinuno ng unang pamilya ng Cloudtopia, upang pamunuan ang pagpatay kay Alexander sa Crown Club. Nang makita ni Dudley si Alexander, para siyang aso na nakikita ang amo nito, ikinakaway ang kanyang buntot at humihingi ng tawad. Bilang resulta, hindi lamang nabigo sina Mortimer at Theo na paslangin si Alexander, ngunit binigyan din si Alexander ng pagkakataong patayin si Christopher. Nagdures si Theo ng dugo sa lugar pagkatapos sabihin ni Dudley na nagsilbi ito sa kanya ng tama. Ang mga pamilyang Chase at Wexler ay napahiya muli. Ang kahihiyang ito ay nagbunga ng matinding puot hanggang ngayon. Kabanata 923 ang duwag. Ang pamilyang Ferren, ang unang pinakamalaking pamilya ni Nerth, ang pamilyang Hernandez, ang pangalawang pinakamalaking pamilya ni Nerth, at si Mr. Micah at iba pa ay hindi katulad ng matandang Dudley. Kahit na si Alexander ang bagong itinalagang direktor, hindi siya mataas sa batas sa napakaraming big shots na sumusuporta sa kanila. Alexander, kahit na si Graham, ang pinuno ng unang pinakamalaking pamilya ng Scanvia City, ay handang maging katulong mo. Nasaktan mo na ngayon ang pamilya Ferren at ang pamilya Hernandez sa Nerth, pati na rin ang orihinal na pangkat ng pamunuan sa Nerth, at ako doon. Hindi ako naniniwalang makakatakas ka ng hindi nasaktan. Sinabi ito ni Beckham na nakapikit ang mga ngipin. Ang pamilya Kent at ang branch ng pamilya Pearson ay nakatayo sa tabi niya na may malungkot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Minsang bina-blackmail ni Alexander ang pamilya Kent sa halagang $100 bilyon, na halos nagdulot sa kanila ng pagkabangkarote. Kung si G. Micah ay matagumpay sa pagpapabagsak kay Alexander, ang daang bilyong ito ay maaaring makuha. Ang Lovers Tower, halimbawa, ay ang kanilang kasalukuyang lokasyon. Kung namatay si Alexander, ang Lovers Tower ay dapat na mapunta sa pamilya Kent, na namuhunan ng higit sa $100 bilyon. Maaaring mabawi ng pamilya Kent ang kadakilaan nito sa Lovers Tower. Sa dinami-dami ng mga taong nag-aakusa sa iyo, Alexander, gusto kong makita kung paano mo ipagtanggol ang iyong sarili. The Ferren family, Nerth's first largest family, the Hernandez family, Nerth's second largest family, o Mr. Micah o and others were not the ilang os ang lumang Dudley. Kahit na si Alexander ay ang bagong napiling direktor, hindi niya nalampasan ang mababa sa napakaraming malalaking kuha na pumukaw sa kanila. Alexander, kahit na si Graham,
ang pinuno ng kauna-unahang pinakamalaking pamilya ng Sconview City, ay handang maging assistant mo, sinaktan mo ngayon ang pamilyang Ferrin at ang pamilyang Hernon sa North, pati na rin ang orihinal na pangkat ng leadership sa North, at hindi ko wag kang maniwala na mapapahiya ka. Binasa ito ni Beckholm gamit ang mga nakapikit ng ngipin. Ang Kent family at ang Pearson family Bronk ay nakatayo sa tabi niya na may malungkot na ekspresyon sa kanilang mga faces. Minsang na-blackmail ni Alexander ang Kent family sa halagang $100 bilyon, na halos nagtutulak sa kanila ng pagkasira. Kung si Mr. Maiko ay matagumpay sa pagpapabagsak kay Alexander, ang daang bilyong moy na ito ay makukuha. Ang Lovers Tower, halimbawa, ay ang kanilang kasalukuyang lokasyon. Kung namatay si Alexander, ang Lovers Tower ay dapat na mapunta sa Kent family, na namuhunan ng higit sa $100 bilyon. Maaaring ibalik ng Kent family ang grandeur nito sa Lovers Tower. Sa dinami-dami ng taong umaakusa sa iyo, Alexander, gusto kong makita kung paano mo ipagtanggol ang sarili mo. Panunuyan ni Alejandro, Rhett, at iba pa. Lahat sila ay naghihintay na mapatay si Alexander, tulad ng mga Kent. Dati sa Ruritania, pinilit sila ni Alexander na ilipat ang lahat ng kayamanan ng kanilang pamilya sa mga makataong organisasyon. Tumanggi sila at humingi ng tulong kay Easton. Nakapagtataka, hindi lamang hindi sineseryoso ni Alexander si Easton, ngunit nagpunta rin sa sambahayan ng Hernandez para magnakaw ng 2 condensing soul pills. Nang maglaon, labis na nagalit ang pamilya Hernandez kaya humingi sila ng tulong kay Jeremiah, isang master sa listahan ng mga maalamat na hayop. Ang nakakapagtaka pa ay nang makita ni Jeremiah si Alexander ay agad itong ngumiti at sumuko ng walang laban. Upang mailigtas ang kanilang buhay, kinailangan ng mga Miller na sundin ang utos ni Alexander at isakripisyo ang higit sa kalahati ng kanilang pamilya. Napaluha si Alejandro at ang iba pa nang makitang bumuhos ang pera na dati nilang pag-aari sa mga account ng mga charitable groups. Kasabay nito ang paghamak nila kay Alexander. Si Alexander ang may kasalanan ng lahat. Hinihiling nilang mamatay na si Alexander ngayon dahil ayaw na ayaw nila sa kanya noon. Tinuyad din si Alexander ng mga miyembro ng pamilya Hernandez. Sa partikular, sina Cooper at Easton. Alexander, huwag mong isipin na dahil lang sa hinirang kang direktor ng mga nakatataas, magagawa mo na ang lahat ng gusto mo. Sa North, kung nasaktan mo ang aming pamilya Hernandez, ang kahihinatnan lamang ay kamatayan. Sinabi ito ni Easton na may time na ekspresyon. Siyempre, nandyan ang Pearson sa Clay City. Ang London ay isang walang kwentang bagay, at si Curry ay hindi mas mabuti. Siya ay talagang naging duwag sa isang mahalagang punto. Ipinahayag ni Easton ang kanyang pangungutya sa pamilya Pearson. Bukod sa kanila, si Eric ng pamilya Ferrin sa Clay City ay nakatitig kay Alexander na parang hinatulan na ng kamatayan si Alexander. At tuwang-tuwa sina Axel at Sandra na hindi masabi. Pinalayas sila ni Beckham sa amusement park dahil kay Alexander, at pinaalis sila ni Amanda at Walter sa pribadong club dahil kay Alexander. Nawala ang mga ekspresyon nila. Nang makita nila si Alexander na napapaligiran ng isang malaking grupo ng mga ulo ng pamilya, natural na nakaramdam sila ng matinding schadenfreude. Siyempre, si Logan, Jordan, at iba pa ay nakatitig din kay Alexander na parang patay na tao. Si Alexander naman ay walang pakialam. Sila ay higit pa sa isang kaeg ng mga langgam. Kabanata 924 na itaas ang kamay ko. Sa puntong iyon, humarap siya sa deputy commander at mahinahong sinabi, Mr. Micah, pinaghirapan mo talaga akong hilahin pababa, hindi ba? Huwag na tayong magsimula sa kung paano nila iniiwasan ang mahalaga at tumuon sa mga walang kwenta, binabaluktot ang mga katotohanan. Paano kung totoo ang sinabi nila? Ano ang kaya mong gawin sa akin? Bagamat ang mga kamay ni Alexander ay nabahira ng dugo ng maraming tao, ang karamihan sa mga ito ay nagmula sa mga extraterrestrial na lahi na nakasakit kay Alvonia. Maging ang mga napatay niya pagkabalik sa Cloudtopia ay hiningi na ito at nararapat na mamatay. Ngunit, sa puntong ito, alam ni Alexander na hindi siya bibigyan ni Mr. Micah ng pagkakataong magpaliwanag, kaya hindi na siya nag-abala.
Ano ang maaaring gawin ng mga taong ito sa kanya kahit na ito ay totoo? Lalong humigpit sina Amanda, Yan Ice, at Clara nang malaman nilang walang itinanggi si Alexander. Maaaring matagal nang nakakulong si Alexander kung inakusahan lang siya ng mga iyon. Talagang ipinagtapat ito ni Alexander. At sa ganitong bonggang fashion. Pinaglalaroan lang niya si kamatayan. Sa sobrang takot ni Yulia ay namula ang mukha niya at marahas niyang niyugyug ang braso ni Alexander. Ipinapalagay niyang naguguluhan si Alexander. Sa puntong iyon, humarap siya sa Deputy Commander on Soid Colney, Mr. Maiko, "You've really worked hard to drag me down, haven't you? Huwag na tayong mag-istorbo sa kung paano nila ay avoid ang important o tumuon sa trivial, distorting the facts. Paano kung totoo ang sinabi nila? Sino kayang ginagawa mo sa akin?" Bagamat nabahira ng dugo ng maraming tao ang mga kamay ni Alexander, ang karamihan nito ay nagmumula sa extraterrestrial roses na nakasakit kay Alvonio. Kahit na ang mga pinatay niya na bumalik sa Cloudtopia HUD ay nag-ost para dito at nararapat na mamatay. Ngunit, sa puntong ito, alam ni Alexander na hindi siya bibigyan ni Mr. Maiko ng pagkakataong mag-exploit, kaya hindi siya nag-abala. Sino ang magagawa ng mga taong ito sa kanya kahit na ito ay totoo? Si Amondo, Yun Ice, at Chloroal ay humigpit nang muli nilang ireoli si Alexander na walang itinanggi. Si Alexander Moyhove ay nakakulong ng matagal na panahon kung ang mga taong iyon ay inaakusahan lamang siya ng kung anuman. Si Alexander Octuali ay nagtapat nito ng tahasan. At sa gayong bonggang fashion. He was only playing with death. Takot na takot si Julio kung kaya't naging mapula ang kanyang mukha at marahas niyang niyugyug ang orm ni Alexander. Inaakala niyang naguguluhan si Alexander. Galit na galit ang mga naghihinala kay Alexander nang makita siyang walang kahihiyan na umamin, at gusto nilang paghiwalayin si Alexander. Namulat sila pagkatapos lamang ng ilang segundo. Malugod na tinatanggap ang pagpasok ni Alexander. Si Alexander ay lulubog sa isang walang hanggang hukay, anuman ang tama o mali, basta't tinanggap niya ito. Posible kayang sumuko na si Alexander sa sarili niya. Nagulat sandali si Mr. Maika matapos marinig ang mga pahayag ni Alexander, pagkatapos ay ngumisi at sinabing, "Alexander, dahil umamin ka na sa iyong mga krimen, bakit hindi mo itaas ang iyong mga kamay at tumigil sa pakikipaglaban? Pwede ko bang itaas ang aking mga kamay?" Nanlamig ang mga mata ni Alexander, ang pagtataas ng aking mga kamay ay nangangahulugan ng pagsuko. Pagtingin sa paligid, ang taong makapagpapataas ng aking mga kamay at sumuko ay hindi pa isinilang. Sino ka sa paniniwala mo? Sa tingin mo ba mahalaga ka para kausapin ako ng ganito? Tumalsik si Alexander nang hindi kapani-pani walang lakas habang nagsasalita. Mr. Maika, ikaw ang may hawak ng real estate development at urban road construction bilang matandang miyembro ng leadership team ni NERTH. Dapat iniisip mo kung paano mo matutulungan ang mga tao ng NERTH at mapabuti ang kanilang buhay. Gayunpaman, ginagamit mo ngayon ang kapangyarihang ibinigay sa iyo ng mga tao para makipagsabwatan kay Eric, isang negosyante, at sa pamilyang Hernandez para maalis ang mga dissident. Do you deserve the trust that your superiors gave you? Karapat-dapat ka ba sa autoridad na ipinagkaloob sa iyo ng mga tao ng NERTH? Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Bumalik ka kaagad sa NERTH, gawin mong mabuti ang iyong trabaho, at pag-isipan mo ang iyong sarili. Kung hindi, huwag mo akong sisihin dahil hindi ako maawa. Ha! Natigilan ang lahat sa kwarto nang marinig ang mga pahayag ni Alexander. How dare Alexander, who has pumatay so many people, to threaten Mr. Maika? Hindi man lang niya mailigtas ang sarili niya. Dapat niyang isipin ang sarili niyang paraan. May plano ba siyang tumakas? Patuloy niyang iniirita si Mr. Maika, pati na rin ang mga pamilyang Ferren at Hernandez. Kahit na humingi siya ng tawad sa pamamagitan ng kamatayan, natatakot ako na siya ay mapunit at aipakin sa mga aso. Napatingin silang lahat kay Alexander na may schadenfreude pagkatapos nilang bumalik sa kanilang katalinuhan. At parang ng dumi ang mukha ni Mr. Maika. Sumimangot siya kay Alexander, galit na sinaway niya, "You're courting death." Kabanata 925 General Dragon King.
Naglakas loob kang turuan ako kapag malapit na ang kamatayan. Sa tingin ko hindi ka iiyak hanggang sa mamatay ka. Nasaan ang Wolf Army mo, pinuno ng pamilya Ferren? Hulihin agad si Alexander. Kung mayroong anumang lumalaban, pumatay sa lugar. Wolf Army, kumilos ka na. Agad namang nag-order si Eric. Umuungol. Ang buong Wolf Army na naruroon ay nagpakawalan ng dagandong, naghahanda na salakayin si Alexander. Sa mahalagang yugtong ito, sa labas ng pinto, isang malamig na boses ng babae ang nagsalita. Walang sinabi ang babae. Siya ay sumangot lamang ng malamig, ngunit ito ay parang isang banal na awit sa Wolf Army, na nagpapamanhid ng kanilang mga anit at nanigas ang kanilang mga paa. Isang magandang babae na may malamig na mukha ang pumasok sa bulwagan sa oras na ito. Si Diane naman. Lumiwanag ang mukha ni Yulia nang makita si Diane. Batid niya na parehong makapangyarihan sina Diane at Alexander. Ang personal na kaligtasan ni Alexander, gayunpaman, ay mas sigurado sa isa pang tao. Pagkatapos ng lahat, sila ngayon ay laban sa armadong Wolf Army ng pamilya Ferren. Kailangang ipagtanggol ni Alexander ang sarili habang sabay-sabay na inilalayo ang sarili sa kanya at kay Lola. Kung daan-daang mga bala ang pinaputok kay Alexander ng sabay-sabay, ang anumang pagbagsak sa paghatol ay maaaring magkaroon ng mga mapaminsalang resulta. You dare to lecture me when death is on the way. Sa tingin ko hindi ka iiyak hanggat hindi ka nagdedeyod. Nasaan ang Wolf Army mo, Ferren family leader? Arrest Alexander right away. Kung may paglaban, pumatay on the spot. Wolf Army, kumilos ka na. Si Eric ang nag-order ng tama. Roar. Ang buong Wolf Army na naruroon ay nagsilabasan, naghahanda na kunin si Alexander. Sa mahalagang sandali na ito. Sa labas ng pinto, isang malamig na boses ng babae ang nagsalita. Ang babae ay hindi soy anuman. Malamig na bumantong hininga lang siya, ngunit parang o divine chant ito sa Wolf Army, na nagpapamanhid ng kanilang mga scalps at nanigas ang kanilang mga paa. Isang kaibig-ibig na babaeng may malamig na puwersa ang pumasok sa hall sa oras na ito. Si Dean naman. Nagliwanag ang mukha ni Julio nang ihasik niya si Dean. Nangako siya na si Dean at Alexander ay parehong napakalakas. Gayunpaman, ang katauhan ni Alexander ay magiging mas katiyakan sa isa pang tao. Pagkatapos ng lahat, sila ngayon ay nasa Ogons ng Ferren family's Armed Wolf Army. Kinailangan ni Alexander na ipagtanggol ang sarili habang sabay na iniiwas ang sarili sa kanya ni Lolo. Kung daan-daang mga bala ang pinaputok kay Alexander sa ilang panahon, ang sinumang matatalo sa paghatol ay magkakaroon ng masasamang resulta. Panatag na ang loob ni Yulia ngayong dumating na si Diane. Nang makita ni Lola si Diane, sabik niyang iwinagayway ang kanyang maliit na kamay at sumigaw, "Tita Diane, andito na po tayo." Napangiti ang walang ekspresyong mukha ni Diane. Lalambot lang ang puso niya kapag kaharap niya si Lola. Nang makita ni Alejandro at ng iba pa mula sa pamilya Hernandez si Diane, nagulat sila. Nasaksihan nilang lahat ang nakakatakot na kakayahan ni Diane. Ang mga tao mula sa pamilya Hernandez, sa partikular. Dinala ni Alexander si Diane sa pamilya Hernandez noong panahong iyon para pilitin siyang bilhin ang milagrong gamot. Nag-recruit sila ng mga sundalo mula sa maraming panig upang lumaban, ngunit hindi nila inasahan na hindi nila mapipigilan si Diane ng mag-isa. Si Diane ay nagwawala at muling sumusulpot na parang multo noong araw na iyon. Nang muli siyang bumangon, maaaring daan-daang metro ang layo niya sa kinaroroonan niya noon. Si Alejandro ay pinagmumultuhan pa rin ng kanyang mga takot. Kung ang ninanais ni Alexander sa sandaling ito ay hindi ang mapaghimalang gamot, ngunit ang kanyang buhay, ang kanyang bangkay ay malamig na noon pa man salamat sa kakilakilabot na kakayahan ni Diane. Nang makita muli ni Alejandro at ng iba pa si Diane, mas naging seryoso ang kanilang emosyon. Nakarating na si Diane sa gilid ni Alexander na kumikislap ang mga mata ng lahat. Magalang niyang tinanggap si Alexander bago ibinaling ang atensyon sa Deputy Commander. Naglakas loob ka bang bastyusan si General Dragon King gamit ang utak mong puno ng basura? Sa tingin mo kaya kung kunin ang buhay mo ngayon? His.
Napabuntong hininga ang maraming tao roon nang bumagsak ang sinabi ni Diane. Sino ba itong babaeng ito? Naglakas loob na tawaging basura ang deputy commander. Hindi ba't mayabang siya? Looking at her good looks, could she be Alexander's little lover? She's really long-haired and short-sighted, thinking she's helped her lover, but she's actually going to kill him. Ang mga walang kamalay-malay sa mga pangyayari ay nakaisip na ng isang malaking drama batay sa nakamamanghang hitsura ni Diane. Ilang sandali pa, napuno ng kwentuhan at tawanan ang buong eksena, na para bang nag-e-enjoy sila sa palabas. Lalong naging kakilakilabot ang ekspresyon ng deputy commander nang makita niya ang isang dalagang hindi niya alam kung saan nanggaling ang pangahas na ipahiya siya sa publiko. Kabanata 926 na nakagugulat sa buong madla. Hindi siya pinansin ni Alexander at tinitigan siya. Naiirita siya, pero kaya niyang tiisin ito pansamantala. Pagkatapos ng lahat, si Alexander ay ang hepe ng North na nagparachute pababa mula sa itaas, ang kanyang agarang superior. Pero sino nga ba ang pinaniniwalaan ni Diane? Isang babaeng walang opisyal na katayuan ang naglakas loob na sumigaw sa kanya, lubos siyang pinahiya. Ito ay napakasakit. Gayunpaman, pagkatapos makinig sa mga pahayag ni Diane, natutunan niya ang isang bagay na mahalaga. General Dragon King. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Tanong ni Mr. Micah. Ang mga taong nakatayo sa likuran niya ay nagulat din. Ha! General Dragon King. Anong klaseng titulo ito? Sa kabila ng kanilang mataas na posisyon, ang mga taong ito ay hindi pa bumisita sa militar sa Hilaga, lalo pa ang alam na si Alexander ay binigyan ng titulong general na hari ng dragon ng milyon malakas na Dragon Army. Kung hindi nila alam, malamang hindi rin alam ng iba sa kwarto. Pagdating nila, lahat sila ay napabulalas, na nanunuya, anong panahon ito, at mayroon pa ring general na hari ng dragon. Kung siya ba ay bumahing, ang Scanvia City ay tatamaan ng mga bagyo at bagyo. Kung gusto mong takutin ang mga tao, gumawa ng mas kahangahangang titulo. Ito ay katawa-tawa lamang. Huwag na nating simulan ng katotohanang walang Dragon King sa mundong ito. Kahit na siya ang general na hari ng dragon, ang pinagsamang puwersa ng pamilya Ferren, ng pamilya Hernandez, at ni Mr. Micah, kasama ang mga akusasyon ng 7 o 8 malalaking pamilya, ay sapat na upang hatiin ang isang dragon sa kalahati. Hindi siya pinansin ni Alexander at napatitig sa kanya. Naiirita siya, ngunit maaari niyang tiisin ito pansamantala. Pagkatapos ng lahat, si Alexander ay ang hepe ng North na nagporochute pababa mula sa itaas, ang kanyang immediate superior. Ngunit sino nga ba ang pinaniniwalaan ni Dean? Isang babaeng walang official status ang gustong sumigaw sa kanya, ganap na pinahiya siya. It was excruciating. Gayunpaman, pagkatapos na makinig sa mga pagsisisi ni Dean, nalaman niya ang isang bagay na mahalaga. General Dragon King. Sinong exactly does that mean? Tanong ni Mr. Micah. Ang mga taong nakatayo sa likod niya ay Token Obak din. Ha! General Dragon King. Anong klaseng titulo ito? Sa kabila ng kanilang matataas na posisyon, ang mga taong ito ay hindi kailanman bumisita sa militar sa Hilaga, hayaan ang alam na si Alexander ay binigyan ng titulong General Dragon King ng milyong malakas na Dragon Army. Kung hindi nila alam, malamang hindi rin alam ng iba sa kwarto. Pagdating nila, sila ay bumulalas, na nanunuya, sino ba ito, at mayroon pa bang Haring General Dragon? Kung bumahing siya, ang Scanview City ay tatamaan ng mga bagyo o mga bagyo. Kung sanay kang maka-score ng mga tao, gumawa ng mas kahangahangang titulo. Ito ay katawa-tawa lamang. Huwag na tayong mag-istorbo sa fact na walang Dragon King sa mundong ito. Kahit na siya ang General Dragon King, ang pinagsamang puwersa ng Ferren family, the Hernandez family, at Mr. Micah, kasama ang accusations of 7 o 8 malalaking family, sapat na mineral para maputol ang dragon. Hahaha, Alexander, artista ba itong ignorante na babae na nahanap mo sa isang drama troupe? Ang galing niyang umarte. Bakit hindi siya nanalo ng acting award? Bulalas nina Eric at Sandra.
Nang marinig ni na Amanda, Yan Ice, at Clara na tinutukoy ni Diane si Alexander bilang General Dragon King, lahat sila ay nagkaroon ng kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mata. Not to mention them, hindi maisip ni Yulia kung bakit tinukoy ni Diane si Alexander bilang General Dragon King. Sa kabila ng katotohanang narinig na niya ang pamagat na ito noon. Gayunpaman, ang pamagat na ito ay hindi banyaga sa lahat ng nasa silid. Ang ilang nasa katanghaliang gulang na mga lalaki na nakauniporme ng militar, halimbawa, ay nakatayo sa tabi ni na Eric at Cooper. Umangat ang kanilang mga ulo nang marinig nila ang mga salitang, General Dragon King. General Dragon King, ano ang sinabi mo? Tanong ng isa sa mga lalaking nasa mataas na posisyon kay Diane na may nakakatakot na ekspresyon. Bumagsak ang mga tao sa bulwagan nang makita nila ang lalaking nakauniporme na mukhang natatakot. Ay hindi. Posible bang umiral ang General Dragon King na ito at may nakakagulat na pagkakakilanlan? Sa loob ng daan-daang taon, ang mga pamilyang Ferren at Hernandez ay nakatayo sa North. Nagtataglay sila ng mga yaman na hindi kayang pantayan ng mga regular na tao bago ang pagsisimula ng bansa. Dahil dito, may mga miyembro sa kani-kanilang pamilya na may mga kilalang posisyon sa militar. Si Archer, ang pinakamataas na ranggo na commander ng militar sa mga miyembro ng pamilya Ferren, ay nagtatanong kay Diane noong panahong iyon. Isa siyang Brigadier General na may isang bituin at isang dahon ng pine. General Dragon King. Brigadier General Archer, narinig mo na ba ang titulo? Maingat na tanong ni Cooper. Lahat ng tao sa hall ay nakatingin din kay Archer. Ang apat na salitang General Dragon King, ay ang titulo ng paggalang na ibinigay ng milyong malakas na Dragon Army sa North sa kanilang pinuno, sabi ni Archer, na napalunok. Siya ay 10 milyong pananampalataya ng mga tao sa Hilaga, at siya rin ang Diyos ng digmaan ng siyam na kontinente na personal na hinirang ng Deputy General. Kung wala siya, walang dayuhang tribo ang nang-ahas na salakayin ang malawak na Hilaga, na umaabot ng libu-libong kilometro. Sa kanya, ang Hilaga ay hindi magagapi, ang Deputy General ay makatulog ng mapayapa, si Alvonia ay ligtas, at ang mga tao ay payapa. Kabanata 927 ang takot ng pamilya Hernandez. Ang titulo ng General na Hari ng Dragon ay hindi pangkaraniwan. Hindi lamang ito kumakatawan sa paggalang ng milyong malakas na hukbo ng Dragon ng North, ngunit ito rin ay nagpapahiwatig na nalampasan niya ang anumang ranggo ng militar sa puso ng mga sundalo at maging ang Deputy General. Kumplikado ang emosyon ni Archer habang nagsasalita. Sa isang banda, hinangaan niya ang maalamat na general na hari ng dragon at ninais na sambahin siya. Siya, sa kabilang panig, ay naiinggit sa general na hari ng dragon. Ayon sa alamat, ang general na hari ng dragon ay nagmula sa mahirap na simula at lubos na umasa sa kanyang kakayahan. Siya ay bumangon mula sa isang karaniwang sundalo tungo sa isang posisyon na hinanggad ng lahat sa loob lamang ng 5 taon. Isang mahirap na karaniwang tao ang gumawa ng naturang alamat, sa kabila ng katotohanan na siya, isang supling ng isang mayamang pamilya na may mahusay na paraan, ay naabot lamang ang posisyon ng mayor na general pagkatapos ng mahigit 20 taon ng pagsusumikap sa militar. Naging dahilan ito para makonsensya siya. Natigilan ang lahat sa kwarto nang marinig ang mga pahayag ni Archer. Ang commander ng milyon malakas na hukbo ng dragon sa North. Ang Diyos ng digmaan ng siyam na kontinente. Lahat ng pananampalataya ng mga sundalo. Ang unang tao sa puso ng Deputy General. Alinman sa mga pagkakakilanlan na ito ay sapat na upang makabuo ng lubos na kaguluhan. Ang titulo ni General Dragon King ay extraordinary. Hindi lamang ito kumakatawan sa paggalang ng milyon malakas na Dragon Army ng North, ngunit ito ay nagpapahiwatig din na siya ay nalampasan ng anumang hukbong militar sa katauhan ng mga sundalo at maging ang Deputy General. Masalimuot ang emosyon ni Archer sa sinabi niya. Sa isang banda, hinangaan niya ang maalamat na si General Dragon King na gustong sambahin siya. Siya ay, sa kabilang panig, ay naiinggit sa Haring General Drogon. Ayon sa alamat, ang Haring General Drogon ay nagmula sa mahihirap na simula at lubos na umasa sa kanyang nobility.
Siya ay bumangon mula sa isang napakalaking sundalo patungo sa posisyon kung saan lahat ay nag-aspire sa loob lamang ng 5 taon. Isang mahirap na karaniwang tao ang nagbuo ng naturang alamat, sa kabila ng katotohanan na siya, o ang supling ng mayayamang pamilya na may mga dakilang tao, ay muling nanimbalik ang posisyon ng Major General sa loob ng higit sa 20 taon ng pagsisikap ng hukbo sa militar. Ito ang naging dahilan para makonsensya siya. Lahat ng tao sa silid ay nagwaw token obak nang marinig nila ang mga statements ni Archer. Ang pangkaraniwan ng milyon malakas na Drogon Army ng North. Ang Diyos ng War ng Siyam na kontinente. Lahat ng mga kawal ng mga sundalo. Ang unang tao sa puso ng Deputy General. Alinman sa mga pagkakakilanlan na ito ay magiging sapat na upang makabuo ng lubos na pagpukaw. Si Alexander ay ang general ng Dragon King. Para sa isang maikling sandali, ang mga nagsama-sama laban kay Alexander ay natigilan. Ang kapaligiran sa bulwagan ay bumagsak sa pinakamababa. Imposible. Kahit mamatay ako, hindi ako maniniwala. Makalipas ang mahigit 1 minuto, sumigaw ang isang miyembro ng pamilya Hernandez. Napatingin siya kay Alexander, nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Ang iba sa pamilya Hernandez, understandably, ay hindi naniniwala ito. Ang taong paulit-ulit nilang ikinairita ay ang Diyos ng digmaan, na namuno sa 1 milyong malakas na hukbo ng dragon. Kung totoo ang mga salita ni Archer at si Alexander ang General Dragon King, ang pamilya Hernandez ay mamamatay. Ang milyon malakas na hukbo ng dragon ay maaaring mabilis na gibain ang pamilya Hernandez kung sinaktan nila ang general na hari ng dragon sa isang utos lamang. Ang pamilyang Hernandez ay parang mga langgam kung ihahambing sa mga mangangabayo ng bakal sa hilaga, na nagpoprotekta sa lupain at nakipaglaban sa mga pagsalakay ng dayuhan. Isang pakiramdam ng pag-aalala ang bumalot sa puso ng pamilya Hernandez, at ang kanilang mga mata ay napuno ng takot. Hindi ako naniniwala. Hindi lang ang pamilya Hernandez, pati si Alejandro at ang kanyang pamilya, na ikinasal sa kanila, ay nabigla. Halos matakot, umihi si Rhett. Ang tanging nasa isip niya noon ay ang mga eksenang sinisiraan niya si Alexander. Nagsimulang manginig ang kanyang mga paa nang hindi namamalayan. Napaatras si Adriel, na nakatayo sa likuran niya at muntik nang mahulog sa lupa. Nang sa wakas ay nakuha na niya ang kanyang tindig, natuklasan niya na ang kanyang noo at likod ay basang-basa sa malamig na pawis. Naalala niyang nakilala niya si Yulia sa high-speed train station. Nakatuon ang tingin niya kay Yulia at nagplanong samantalahin ang sitwasyon para nakawin siya mula kay Alexander. Maswerte si Alexander na hindi siya nakipagtalo sa kanya. Kung hindi niya alam kung paano siya namatay. Matapos marinig ang paliwanag ni Archer, hiniling ni Theo, Mortimer, at iba pa na inakusahan ng Deputy Director at ng pamilya Ferren na sila mismo ang magsaksak sa kanilang sarili. Lumipas na ang kanilang mga problema, at hindi na sila hahabulin ni Alexander. Sila ay naantig, gayunpaman, sa panunukso ng pamilya Ferren, at pumunta sa Sconvia City upang akusahan si Alexander. Magkakaroon sila ng kumpiyansa kung totoo ang sinasabi nila. Gayunpaman, ang karamihan sa mga pag-aangkin na kanilang ginawa ay kasinungalingan, pagmamalabas, at katha. Kabanata 928 mga pag-aalala ni Yulia. Walang pinaliwanag o tinanggihan si Alexander. Pero hindi ibig sabihin nun ay wala siyang pakialam. Parang naiiyak sina Mr. Micah, Theo, at ang iba pa nang maalala ang naging bossing nila kay Alexander dahil may suporta sila ng pamilya Ferren. Nasaksihan nila ang pagiging makontrol at brutal ni Alexander. Hindi man mapigilan ng pamilya Ferren, pamilya Hernandez, at ng mga autoridad ng North ngayon si Alexander, magiging malungkot ang kanilang kapalaran. Si Alexander, sa kanilang opinyon, ay isang lalaking may sama ng loob. Siyempre, hindi lang mukha nila, pati sina Eric at Mr. Micah, nag-iiba ang kulay. Si Eric ay isang mayor na general ng militar na hindi magpapalaki o matatakot sa isang titulo ng walang dahilan. So, may paraan kaya si Alexander para maging sobrang yabang. Ang taong sinusubukan nilang pigilan ay nagtataglay ng napakalaking kasanayan. Nakakakilabot. Nakakatakot yan.
Hindi alintana kung gaano katoto ang kwento, ang mga salita ni Eric ay lumikha na ng kaguluhan sa kanilang mga puso. Si Alexander ay ang general na hari ng dragon. Si Amanda, Yan Ice, at Clara, na nasa malapit, ay nagulat din at natulala. Alam nila ang lakas ni Alexander, ngunit ang posisyon ng general ay lampas na sa kanilang pangunawa. Kung ang mythical figure ni Eric ay si Alexander, mababago nito ang kanilang pananaw. Kung ang mythical figure ni Eric ay si Alexander, mababago nito ang kanilang pananaw. Maging ang mga labi ni Yulia ay bahagyang nakaawang at ang kanyang ekspresyon ay puno ng pagkalito sa puntong ito. Hindi kailanman sumagi sa isip niya si Alexander sa ganoong kilalang posisyon. Paanong ang lalaking nagkataon lang na dumating sa buhay niya, na mas gustong gumugol ng oras sa pakikipaglaro sa kanya at kay Lola, ang maging pinuno ng hukbo ng dragon na may milyong malakas na hukbo ng North. Teka, ang commander ng milyon malakas na hukbo ng dragon sa North. Hindi ba binanggit ng koronel ang milyong sundalo sa North noong seremonya ng pagre-retiro ng Dragon Commander? Kung si Alexander ang commander ng milyon malakas na hukbo ng dragon sa North, sino ang Dragon Commander na nagpasindek sa mundo? Maaaring ang North ay may 2 milyong malakas na hukbo. Si Yulia ay napuno ng kawalan ng katiyakan sa oras na iyon. Wala siyang pakiramdam ng 1 milyong malakas na hukbo dahil hindi siya kailanman nababahala sa mga alalahanin ng militar. Higit pa rito, halos 1 taon na ang nakalipas mula noong seremonya ng pagre-retiro, at hindi niya maalala ang maraming detalye. Hindi niya agad iniugnay si Alexander sa Dragon Commander. Ang tipikal na mapagmahal na hitsura ng ama ni Alexander, tulad ng isang pireng, ay humadlang sa kanya na mag-isip sa direksyon na iyon. Tanging si Lola lang ang masayang nagsabi, "Tay, lahat ng masasamang tao ay takot sa iyo." Nang mapansin niyang parang natakot ang lahat kay Alexander. Si Daddy talaga ang pinakamakapangyarihang daddy sa mundo. Lumilitaw na ginawa ng maliit na batang babae ang pangungusap na ito bilang kanyang slogan. Kahit ilang beses na itong marinig, tuwang-tuwa si Alexander na hinahangaan siya ng kanyang anak. Nanginginig sina Logan at Jordan nang marinig ang sinabi ni Lola at sila ang unang nag-react. 3 hakbang silang dalawa, pumunta sa harapan ng pamilya ni Alexander, at nakangiting sinabi kay Yulia, Yulia, pinalinas na namin sa mga katulong ang Fluxeasy Tower. Dahil nasa Scanvia City ka, dapat manatili ka sa bahay. Ang ganda ng Lovers Tower, pero sa inyong 3 lang, medyo lonely. Hindi ka namin sinisisi sa pagkamatay ng aming ama at pangalawang kapatid. Sila ang nagdala nito sa kanilang sarili. Kabanata 929 ang walang hiyang pamilya Lucas. Napatago kami sa dilim tungkol sa nakaraang insidente. Kung alam namin sa simula, ginawa namin ang lahat sa aming makakaya upang maiwasan ito. Ngayong wala na ang ating ama at pangalawang kapatid, hindi na dapat magkaroon ng galit sa pagitan natin. Ang dugo ay mas malapot pa sa tubig, at kahit gaano pa kahirap ang nangyari sa pamilya, kapag nasabi na ang mga ito, tayo pa rin ang isang pamilya pagkatapos ng lahat. Nagsalita si Logan ng may mabigat na puso, na nagbigay ng impresyon na siya ay isang mabait na patriarch sa mga hindi pa nakakakilala. Ang mga miyembro ng pamilya Lucas ay nag-iisip ngayon, hindi alintana kung si Alexander ay General Dragon King o hindi. Hindi nila gustong tanggapin ang panganib hanggat mayroong 1% posibilidad ng tagumpay. Ang pagkakasala kay General Dragon King na may isang pangungusap, o kahit isang sulyap, ay maaaring magresulta sa pagkalipol ng pamilya Lucas. Sa kabaligtaran, mag-aalala ba ang pamilya Lucas sa kanilang kinabukasan kung maaari silang patuloy na maging kamag-anak ni General Dragon King? Maging si Sadia, na noon pa man ay kinasusuklaman si Alexander, ay hindi maiwasang mamula, at mas bumilis ang tibok ng puso niya nang mapagtanto niyang si Alexander ang nasa itaas. Dapat mong dalhin ang iyong hipag at ang kanyang asawa, si Sadia. Ang bahay ay napakatahimik. Kung wala ka, nawawalan ako ng gana, pambobolang sagot ni Sadia. Jordan brazenly declared, "Ate, kung babalik ka ngayon sa pamilya Lucas, inuminate kita para maging head ng pamilya natin.
Jordan brazenly declared, "Ate, kung babalik ka ngayon sa pamilya Lucas, inuminate kita para maging head ng pamilya natin." Nadismaya si Logan nang marinig niya ito, ngunit may naintindihan siya kaagad. Tiyak na babuoy ni Alexander ang pamilya Lucas sa numero unong pamilya sa Scanvia City, North, at maging sa Eastern Alvonia kung si Yulia ang magiging pinuno ng pamilya Lucas. Ang mga benepisyong makukuha nila sa panahong iyon ay napakalaki. Hindi mahalaga kung siya ang patriarch ng pamilya o hindi. Dahil dito, lahat ng miyembro ng pamilya Lucas, kabilang si Logan, ay tumango bilang pagsang-ayon sa mga pahayag ni Jordan, na nagmumungkahi na si Yulia ang tatawaging ulo ng pamilya Lucas. Natukso si Clara nang makita ang sitwasyon. Siya ay ipinanganak at lumaki sa pamilya Lucas, na palaging may espesyal na lugar sa kanyang puso. Ang kanyang mga naunang pag-alis at maging ang paghiwalay sa pamilya Lucas ay dahil sa kanyang hindi kasiyahan sa mga aktibidad ng mga miyembro ng pamilya. Umaasa si Clara na papayag si Yulia ngayong mukhang nagbago na ang mga miyembro ng pamilya Lucas. Kanilang isip, hindi maghiwa-hiwalay ang pamilya Lucas sa ganitong paraan. Siyempre, ang kasunduan ni Yulia ay nagpapahiwatig din na tinanggap niyang muli ang pamilya Lucas at ang kanyang sarili bilang isang kapatid. Walang tutol si Alexander hanggat handang patawarin sila ni Yulia. Bago pa siya makapagsalita, sumimangot si Alexander, "Ha, ang maging pinuno ng pamilya Lucas mo? Hindi ba sayang ang talento?" Hindi maintindihan ni Clara kung ano ang pinagkakaabalahan ng pamilya Lucas dahil natatakpan ng kanyang emosyon ang kanyang paghatol. Si Alexander naman ay kitang-kita ito. Ang tanging bagay na maaaring lumikha ng ganoong malalim na pagbabago kay Logan at sa iba pa ay ang kanyang kahangahangang pagkakakilanlan. Alam na alam ng pamilya Lucas na kung si Alexander ay talagang General Dragon King, siya ang magiging pinakamataas na sangay sa Alvonia, pangalawa lamang sa Deputy General. Ang Dragon God's Lord, pangalawa sa isa, higit sa milyon-milyon. Napakalaki ng kanyang kapangyarihan, at hinangaan siya ng lahat. Anong kamahalan, anong maharlika? Bakit sila mag-aalala na hindi sila magtagumpay kung kaya nilang umakyat sa ganoong kataas na sangay? Bakit mag-alala tungkol sa hindi pag-akyat? Siyempre, kung nilalay nila ang ganoong tao, paano makakaligtas ang pamilya Lucas sa kanyang galit? Kabanata 930 Gusto mong maging manliligaw ni Alexander. May magandang ideya si Alexander kung ano ang iniisip ni Logan at ng iba pa. Kahit na pinarusahan na sina Shane at Jeffrey, ang ideya na ang pamilya Lucas ay maaaring humingi ng tawad sa kanya at ni Yulia ay isang pipe dream. Nasasaktan si Alexander sa paningin ng pamilya Lucas sa tuwing naiisip niya ang sakit na dinanas ng kanyang pinakamamahal na anak, pati na ang pagpapatawad sa kanila. Nais ni Logan at ng iba pa na mapatay nila si Alexander matapos masaksihan ang kanyang matinding pagtanggi at pangungutya sa pamilya Lucas. Halos hindi nila makontrol ang kanilang galit dahil sa lakas at kakilakilabot na pagkakakilanlan ni Alexander. Hindi nila ito ihahayag sa kanilang mga mukha. Tutal, lahat ng naruroon, kasama sina Mr. Micah, Eric, at ang Dragon King, ay nagpakita ng takot matapos marinig ang mga komento ni Eric. Paano naman ang pamilya nila Lucas, na hindi man lang mauna sa Scanvia City kung totoo ang mga big shot na ito? Si Micah at Elaine, sa hindi kalayuan, ay nagkaroon ng ideya at lumipat sa kinaroroonan ni Alexander kung paanong ang pamilya Lucas ay nasa isang komplikadong kalagayan. Napangiti pa si Elaine habang hawak ang kamay ni Yan Ice, kanina lang ako naguguluhan. Kahit na, ikaw ang anak na ipinanganak ko pagkatapos ng 10 buwan ng pagbubuntis, at hindi naging madali para sa akin ang pagpapalaki sa iyo na napakaganda. Kahit na, ikaw ang anak na ipinanganak ko pagkatapos ng 10 buwan ng pagbubuntis, at hindi naging madali para sa akin ang pagpapalaki sa iyo na napakaganda. Tama ka. Ang iyong kaligayahan sa pag-aasawa ay dapat nasa iyong sariling mga kamay. Dati ako ay masyadong makaluma, ngunit ngayon nakikita ko ang liwanag. Napakabait na binata ni Alexander, at kung gusto mo siya, dapat suportahan ka ng mga magulang mo. Sa hinaharap, maaari kang makipag-date sa kanya ng may kumpiyansa, at talagang hindi ka pipigilan ng iyong mga magulang.
Kahit hindi ka payag, madalas mo siyang dalhin sa pamilya naming Mason, at ako mismo ang magluluto para sa kanya. Hindi tulad ni Logan, halos nakasulat sa mukha niya ang mga ideya ni Elaine. Wala siyang pakialam na napapaligiran si Alexander ng kanyang asawa at mga anak. Kung si Alexander ay tunay na makapangyarihang general na hari ng dragon, kahit na si Yan Ice ay hindi maaaring maging kanyang nag-iisang babae, ang pagiging manliligaw ni Alexander ay isang bagay na gusto nila. Nagulat si Yan Ice nang makita niya ang tahasang hitsura ni Elaine. Di ba sabi mo gusto mo akong putulin dahil kasali ako kay Alexander? Malamig na tanong niya kay Elaine. Si Yan Ice ay mukhang malayo at hindi pala kaibigan, ngunit siya ay isang batang babae na may malakas na pakiramdam ng hustisya na humahamak sa kasamaan. Kahit ina niya si Elaine, hinamak niya ang determinasyon ni Elaine na umakyat sa social ladder. Higit pa rito, nakilala niyang muli na si Elaine ay palaging isang kasangkapan lamang upang luwalhatiin ang pamilyang Mason at makakuha ng mga benepisyo para sa kanyang anak. Gusto ni Elaine na gamitin si Alexander para umakyat sa Pearson family tree bago si Alexander. Sinadya ngayon ni Elaine na gamitin siya para makakuha ng pabor kay Alexander. Mas maganda kung gusto niyang pakasalan niya si Alexander. Pero napansin niyang may asawa na ito at mga anak, at nagsalita pa ito sa harap nila. Pakiramdam niya ay nawalan siya ng respeto. Nagbago ang ekspresyon ni Elaine nang marinig niya ang mga pahayag ni Yan Ice, at sisabog na sana siya, ngunit pinilit niyang pigilan ang sarili dahil sa nakakatakot na background ni Alexander. Oh, Yan Ice, ikaw ay isang piraso ng aking laman. Paano ko talaga maputol ang relasyon sa iyo? Kinagat niya ang sulok ng kanyang bibig, sinusubukang kumalma. Bukod dito, ang dugo ay mas makapal kaysa sa tubig. Paano ito mapuputol sa pamamagitan lamang ng pagsasabi?